Ilan sa atin dito, sa pagkakataong ito, katulad ditong babaeng ito, na for 12 years, naubos ang kanyang kabuhayan, nawala na siya kung tutusin ng pag-asa sa buhay, pero nung napakinggan niya na dadaan si Jesus, mahawakan ko lamang kanyang laylayan, ako ay gagaling. Ilan din sa atin dito, katulad nung pinuno, na nawalan na rin ng pag-asa sapagkat namatay ang kanyang anak na babae, subalit nung nakita niya, nagkaroon siya ng close encounter with Jesus, naniwala siya na ang kanyang anak ay mabubuhay muli. Sa buhay po natin, marami pong pagkakataon na tayo po ay kinakausap ng Diyos. Marami pong pagkakataon na sa buhay natin, ang sinasabi ng mundo, wala ng pag-asa. Ang sinasabi ng sanlibutan, hindi na magbabago yan. Ang sinasabi ng iba, walang pupuntahan yung kinalalagyan mo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kabaliktaran ng sinasabi nila. Ang sinasabi ng Panginoon, hanggat na andito ka sa presensya ko, hanggat na andito ka sa piling ko, palaging may pag-asa ang buhay mo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang una pong na-born again sa pamilya ko ako. Ako po ang unang na-born again. Sumunod po, misis ko. Sumunod po yung mga anak ko. Pero ni sa hinagap ng aking panaginip, ni sa hinagap ng aking balintataw, hindi ko inisip na dadating ang araw na ako po ay tatayo sa harapan ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi ako po yung tao na mahiyain. Ako po yung tao na hindi po ako sanay humarap sa lalo ng maraming tao. Iisang anak lang po ako. Wala po akong kapatid. Yung nanay ko, 5 years old pa lang ako, namatay na yung tatay ko. Kaya lumaki ako na kami lang ng nanay ko. Ang hirap pala kapag wala kang kapatid at kayong dalawa lang ng nanay mo habang lumalaki ka. Palagi akong naghahanap ng father figure. Kaya kapag yung mga pinsan ko, nakikita ko sila na kumpleto sila, nakikita ko sila na meron silang mga daddy, magkakapatid. Nung bata ako, meron akong pagkainggit na bakit ako nanay lang, wala akong tatay. At habang lumalaki ko, palagi kong, ang naging ugali ko, nakikipapa ako, nakikidaddy ako sa daddy ng iba. Kaya pag dumating yung tito ko, hindi po tito tawag ko, papa po. Pag umiyak yung mga pinsan ko, aalis, mag-abroad, nakikiyak po ako. Pag hinahabol po nila eroplano, nakikihabol din po ako. Pag papa po ang tawag na, nakikipapa din po ako. Kasi kulang ang buhay ko ng pagmamahal na hinahanap ko sa isang ama. At lumaki po ako, mga kapatid, na dahil sa hindi po ako sanay makipag-usap, hindi ko po kayang bumili. Halimbawa po sa Jollibee, pipila ka, hindi ko po kayang bumili sa isang food store, food chain, na makikipag-usap po ako. At tuwing nakikipag-usap po ako, palagi po ako nakayuko. Hindi ko po kaya makipag-usap ng harapan na ganito, na mata sa mata. Hindi ko po kaya. At imagine ninyo, 13 years old lang ako, 14 years old before, meron na po akong enlarged heart. Imaginein mo, 14 years old ka, meron kang enlarged heart. Ngayon, yung enlarged heart na yun, sabi nung doktor, tandang-tanda ko habang kausap ang nanay ko, ang sakit na yan, nakukuha lang yan ng mga may edad na. Yung mga sobrang nagwo-worry, sobrang nag-aalala, may mga disappointments, kalungkutan na hindi nila mailabas sa kanilang puso. Hindi ko alam, bata pa pala ako, kinikimkim ko na pala ang sama ng loob ko sa sanlibutan.
Ang hirap po mabuhay ng feeling mo walang nagmamahal sa'yo. Di ba? Ang hirap nun eh. Pero ito yung good news. Nung nagkaroon akong ng relationship sa Panginoon, nung tinanggap ko siya bilang Diyos at hari ng buhay ko, ang aking outlook sa buhay nagbago. Ang aking pananaw nagbago. Yung wala sa akin, ibinigay ng Diyos. Yung wala akong tatay, ngayon po, ang dami kong tatay. Tatay sa Espiritu. Wala na po ang nanay ko. Kasama na po ni Lord. Pero marami po akong nanay sa Espiritu.